Lord, bakit palagi na lang ganito? Feeling ko, wala nang sense ang buhay ko. Aral, tulog, kain, lagi na lang ganito. So, ibig mong sabihin, hindi ka masaya? Ay, sumagot. Ano, masaya ka ba talaga? Ay, kayo po pala. Masaya naman po. Para kasing kanina, hindi yun yung narinig ko eh. Yung totoo, masaya ka ba talaga? Actually, hindi na po. Hindi ko na po kasi alam kung para saan pa ako nabubuhay. Bakit parang paulit-ulit na lang? Para saan po ba talaga ang buhay? Ganda yung tanong na yan. Di lang para sa'yo, pati sa lahat. Lahat tayo, ginawa na may purpose. Kaya sa halip na tanungin mo ang Diyos kung bakit paulit-ulit na lang, tanungin mo siya kung ano ang purpose niya para sa'yo. Sigurado ako, may tiyak na layunin para sa'yo at sa ating lahat. Later or sooner, makukuha mo din yung sagot sa tanong na yan. Kapayapaan at mapagpalang umaga po ang sumainyong lahat. Pag-usapan natin ang temang ito. Kung ano nga ba ang layunin ng buhay bilang isang Kristiyano na nilalang ng Diyos. Tayo na po sa programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Ano nga ba ang layunin ng buhay? Isang tanong na kahit sinasagot ay paulit-ulit pa rin na tinatanong ng marami, di ba? Nabubuhay tayo hindi lang para maging masaya. Nabubuhay tayo para maging masaya din ng Diyos na lumikha sa atin. Ito po ang diwa ng mensahe na isinulat ng kapatid na Isagani Capistrano sa aklat na Footprints. Mababasa natin sa Romans chapter 14, verse 7 to 8 sa New King James Version. For none of us lives to himself, and no one dies to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Romans chapter 14, verses 7 to 8. We belong to the Lord because we are His creations after His image. He owns us. We belong to the Lord because He bought us His precious blood the day He gave His life on the cross. We belong to the Lord because He called us to be members of His body, the church. We belong to the Lord because He ordained us to be kings and priests in His kingdom. We are His disciples, His servants, His friends, His children, His brothers and sisters, His army, His household, and many more. Since we belong to the Lord, we do not live for ourselves anymore. We do not live to please the flesh, but we use our body to please God. Our body is now the temple of His Holy Spirit. We are to keep it holy. We are to preserve the purity of our souls. Though our outer self is gradually dying, we have this great hope that Jesus, upon His return, will change our dead and decaying bodies into bodies that will not die or decay. The bodies we now have are weak and will die, but they will be changed into bodies that are eternal. Think of these deeply. If we serve God, we will die at the end. If we do not serve God, of course, death will still come. In that case, to serve or not to serve God, we will die eventually. However,
The big difference is if we do not serve God while we live, we die in the flesh and die in the spirit. Serve God while we live and we die, then live again forever. Choose to serve God and be alive again. I am free, I am free, I am free, I am free. Now my spirit is free, not because of who I am, nor because of what I have. My spirit is free. Your truth sets my spirit free. I am free, I am free from the worries of this world. I am free, I am free from the sadness and fears. I am free, I am free from what tomorrow brings. I am free because your love sets me free. I am free, I am free, I am free. What I am is your gift to me. What I become is my gift back to you. To live in freedom and share your words to all gives reason to my life and glory to your name. Glory to your name. I am free, I am free from the worries of this world. I am free, I am free from the sadness and fears. I am free, I am free from what tomorrow brings. I am free because your love. I am free, I am free from the worries of this world. I am free, I am free from the sadness and fears. I am free, I am free from what tomorrow brings. I am free because your love sets me free. I am free, I am free, I am free. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Minsan nyo na din bang naitanong sa buhay nyo na may purpose ba talaga ang buhay? O baka napakinggan o kinanta nyo mismo ang kanta ni Billie Eilish na What Was I Made For? Kung oo, ito po ang nakahandang ipaglingkod at ipaliwanag sa atin ng Elder Regem. Dito lamang sa segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano.
Shalom po mga minamahal na kapatid at sa inyo po na aming mga tagapakinig. Sumating po muli ang kapayapaan ng Panginoon. Sana tayo pong lahat ay magkaroon ng mapagpalang araw. Have a blessed day. Ngayon po ang ating tatalakayin ay isa pong pamagat ng awitin ng isang sikat na singer, isang kabataang singer. Ang pangalan niya po ay Billie Eilish. Ang pamagat po ng kanyang awit na naging sikat din naman, lalo na sa mga kabataan, What Was I Made For? Kasi naintriga po ako sa title na ito ng kanta. Kasi What Was I Made For? Ibig sabihin bakit kaya ako nilikha ng Panginoon? Kasi ang laman po nung awit na iyon, what it is like to be young. Paano ba magiging kabataan? At what it is like to be alive and to be confused and enlightened. Pero ngayon po ang ating tatalakayin, medyo hawig din po doon po sa diwa ng mga lyrics na inawit ni Billie Eilish. Ating pong pag-aaralan, bakit kaya tayo nilikha ng Panginoon? Di ba? Bakit kaya tayo ipinanganak at nabubuhay ngayon sa mundong ito? Kaagad po ibumasa tayo ng isang talata sa Bible na magiging gabay po natin sa pagtalakay. Yan po ay nasa Isaias 43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. So dito po ay sinasabi na yun ay kang bawat tinatawag sa aking pangalan. Sa English, called by His name. Sa ibang mga paliwanag o pagkaunawa, ibig sabihin po nito, those who belong to Him. Kaya alam naman po natin, tayo bilang creations ng Panginoon, we belong to Him. At yung kanyang nilikha ay para sa kanyang kalwalhatian. So dito pa lang po sa talatang ito, ay malinaw na po nating naalaman kung bakit tayo pinanganak. Bakit tayo nabubuhay? At ito pa yung walang iba kundi para sa glory o kapangyarihan ng ating Panginoon. Alam niyo po, tayo bilang mga tao, mahalagang lubos po nating tanggapin at maunawaan na we belong to the Lord. Siya po talagang nagmamay-ari sa atin. He was the one who created us. Nilikha niya tayo with specific purpose. Meron pong tiyak na dahilan kung bakit tayo po'y nilikha ng ating Panginoon. At ayon po sa ating nabasang talata, that is to reflect and display God's glory. To reflect and display God's glory. Ano po yung ibig sabihin noon? Mahalaga po na tayo magliwanag. Magliwanag tayo para maluwalhati ang ating Panginoon. I-display po natin, ipakita po natin yung mga mabubuting katangian, mga virtues natin pong natutunan sa ating Creator at yung pagagawin po natin para po siya ay mag-glorify. So mga kapatid at mga minamahal na kaibigan, lagi po nating tatandaan itong bagay na ito. The purpose of human existence. Kaya po tayo nabubuhay. Kaya po halimbawa, nagkasakit tayo, patuloy tayong pinagagaling ng Panginoon. Kaya po tayo patuloy na nagbe-birthday. Ang tangi pong dahilan is to glorify our God. Mag-glorify po natin ang kataas-taasang Diyos. This is the goal of God sa ating buhay, sa ating pagkatao. Kaya mahalaga po, alam nyo, na yung ating pong puso, yung ating mga gawa ay naka-align sa kung ano ang mga itinuro sa atin ng ating Panginoon. Mahalaga po na ito ang lagi nating makita at maging dahilan kung bakit tayo bumabangon sa umaga, di ba? Kung bakit tayo nabubuhay. Kaya sa pag-aaral, maging sa paghahanap salapi o paghahanap buhay, pagtatrabaho, mahalaga po na ang ating pong motivation ay mag-glorify natin ang ating Panginoon. So paano magagawa ito? So halimbawa po sa mga anak, di ba? Kayo'y nagsisipag-aral, pagbutihin yung mag-aral. Kasabay ng mabuting pag-aaral,
Maging respectful kayo sa inyong mga magulang, sa inyong mga elders, di ba? Maging mabuti kayong kaibigan. O halimbawa naman, nagtatrabaho o kahit po nagninegosyo, di ba? To glorify the Lord, pagbutihin po natin ang ating trabaho. Pagbutihin po natin ang ating negosyo. As if, ginagawa po natin yon para sa Panginoon. At gayon naman talaga eh. Kaya ibig sabihin, hindi tayo mandadaya sa oras. Di ba? Pag nagnegosyo tayo, magiging tapat tayo sa ating mga kaibigan, mga customer at kasama sa trabaho. Yung pong paraan para anumang pong ating magawa, mag-glorify po natin siya. At along the way, di ba, sa ating pakikisama, pakikitungo sa ating kapwa, may mga pagkakataon, may mga opportunities, makagawa tayo ng mabuti sa kanila. O halimbawa, may mga kaeskwela tayong nangangailangan ng payo, nangangailangan ng tulong, ng shoulder to cry on, o maging mabuti kang kaibigan, maging sa negosyo, sa trabaho, may mga kaopisina, may mga kapitbahay po tayo na maaaring kailangan po nila ng compassion, kailangan po nila ng tulong, ng acceptance, ng forgiveness. Yung po yung mga pagkakataon na dapat nating magawa to glorify our Creator. Paano po natin madi-display? Marireflect yung kalawalhatian ng Panginoon. Alam nyo, may mga paraan po eh. Una, tayo po sa ating mga pagkakasala, we must always confess our sins. We must always acknowledge our weaknesses. Yun po isang paraan para padaman natin sa Panginoon na we are dependent on Him. Umaasa po tayo sa Kanya at we cannot overcome yung pong sinfulness, our weaknesses, without His help. So sa ating pagkakamali, we must confess our sins. Yun po yung nag-glorify natin ng Panginoon kaysa sa mga tao na ayaw aminin na sila po yung nagkasala o nagkamali. Di po ba? Paano pa natin mag-glorify? Forgiving those people who wrong us. So maaaring may nakagawa po sa atin ng kasalanan, may handa po tayong puso na magpatawad. Tandaan po natin, forgiveness is a virtue of the brave. Yan po'y katangian ng mga matatapang na tao, yung pagpapatawad. At dapat din po nating tandaan, yung pong forgiveness, it is the key that releases us from hurts and pains that change us, di po ba? Kasi minsan, sa hindi natin pagpapatawad, tayo nasasaktan. Di ba? Tayo po ang dumaranas ng mga depression, ng mga alalahanin. Pero once na natuto tayo magpatawad, we are releasing ourselves doon po sa pagkakabihag ng hurts, ng pains, ng unforgiveness. So, sa forgiving those people around us na nagkasala sa atin, we are glorifying the Lord. Paano pa? Yung pong pagtatrust o pagtitiwala sa ating Panginoon. Saan man pong sitwasyon ng ating buhay, yan po isang paraan ng pagluluwalhati sa ating Panginoon. So ano man pong sitwasyon sa buhay, mayroon tayong, halimbawa, mabigat na sakit, di ba? May mabigat tayong problema o alalahanin sa pamilya. We must trust the Lord. Kahit minsan, tila imposibleng gumaling, tila imposibleng masolusyonan ang problema, ipakita po natin ang ating buong pusong pagtitiwala sa Panginoon. In that way, we are glorifying Him. Diba? Nabibigyan natin ng kalawalhatian ng Panginoon sapagkat kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan. Kinikilala po natin ang Kanyang kagandahang loob. Paano pa natin mag-glorify? Being yung pong pagiging generous. True generosity. Alam niyo po, the best things in life, sabi nga, are meant to be shared. Yung mga mabubuting bagay po na ating natatamasa, blessings sa atin ng Panginoon, those things are meant to be shared. So halimbawa, meron tayong mga skills o talent. Diba? Pwede po nating ituro iyan sa ating mga kakilala, sa ating churchmates, maging sa mga kapitbahay. Pwedeng itulong mo, halimbawa, ikaw ay lawyer, o maging taga-advise ka sa mga legal issues. O ikaw ay doktor, di ba? Huwag kang maniningil ng napakataas pagka may nagkumukonsulta sa iyo, di ba? O,
ikaw teacher, o may pagkakataon ka magturo ng maraming kabataan na mga bata, kahit kasamahan natin sa church, pwede po nating turuan. Yung po'y blessings ng Panginoon na pwede nating i-bless din sa ating mga nakapaligid sa atin. O halimbawa, meron kang mga financial resources, meron kang mga sasakyan, meron kang sobrang pera, di ba? Pwede mong itulong yan sa nakapaligid sa iyo at sa bagay na iyon, mag-glorify ang ating Panginoon. At alam niyo po, yung generosity, it is natural pagka po meron tayong grateful heart. So ano man pong ating kalagayan, maraming pera, kaunti ang pera, kapag ka po tayo mayroong grateful heart, mapagpasalamat na puso, we will be generous. Kasi maraming mayayaman, napakakuripot, di ba? Maring hindi po sila nagpapasalamat sa Panginoon, maring hindi po nila kinikilala na kaya sila nagtamo ng ganung pag-aari dahil sa Panginoon. Pero alam niyo po, ang isang tao, kahit kaunti lang kanyang pag-aari, pero he is so grateful sa Panginoon. He will be generous. At pagka po gayon, nag-glorify natin ang ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, mga kaibigan, it is not happy people, it is not who are thankful, but thankful people, those people are happy. It is not happy people who are thankful, but thankful people, they are the ones who are happy. Hindi daw pong mapagpasalamat, punong-puno ng gratitude sa buhay, silang tunay na masaya. Diba? Kaya mahalaga po na maging thankful tayo para ano pong sitwasyon sa ating buhay, tayo po ay masaya. Ano pa? Paano pa natin mag-glorify ang Panginoon? By praying constantly. Ang lagi pong paghingi ng tulong sa Diyos, pag-acknowledge sa Kanyang mga provisions, sa Kanyang mga ibinibigay, yung pong pag-acknowledge sa Kanyang mga pagliligtas, naluluwalhati po natin siya. O halimbawa, may tumanggap ka ng blessings, di ba? Pray to the Lord ng pasasalamat. O halimbawa, may matindi kang problema. Pray to the Lord. Ask His guidance. Nag-glorify po natin siya. Pagka po meron tayong mga balak na gawin sa ating buhay, pagtagubilin natin sa Panginoon through prayers, siya po ay ating naluluwalhati sapagkat we are so dependent sa ating pong Panginoon. We are longing for His presence na maghari po sa ating buhay. So, ano pang paraan para po mag-glorify ang Panginoon? So, bukod po sa pagpe-pray, bukod po sa pagiging generous, magkaroon po tayo ng tinatawag na humility, yung kababaan ng kalooban. Sabi nga, a great man is always willing to be little. Ang isang dakilang tao, isang taong maayos, he is always willing to be little. Kahit presidente ka, kahit ikaw obispo, kahit ikaw pastor o sino mang tao, if you are humble, you are willing to be little. Sapagkat kumpara po sa kapangyarihan ng Panginoon, kumpara po sa Kanyang karunungan, at kung ating pong iisipin ang lahat ng bagay na nanggaling sa Kanya, wala pong dahilan para tayong magyabang. Di po ba? Kaya magkakaroon tayo ng humility, magkakaroon tayo ng humble heart, at pagka po gayon, we are glorifying our Lord Jesus Christ. So yun po mga halimbawa, how to display the gloriousness of the Lord sa ating pong mga buhay. Alam niyo po sa Efeso 2:10, ito po matagal na nating naririnig. Sapagkat tayo Kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So ito po dagdag na katunayan na hindi pa man po tayo pinapanganak. Di ba? Ang tanging dahilan kung bakit tayo pinanganak para sa mabubuting gawa. Yung pong mabubuting gawang iyon, inihanda na ng Panginoon noon pa man. So, from so many generations, inihanda na ng Diyos ang mga bagay na dapat gawin ng mga tao. So, lagi nating tatandaan mga kapatid, we are God's creations made for a purpose of doing good works that He has already planned for us.
Kaya ang tanong, alin ba yung mga good works? Yung pong mga nabanggit na natin kanina. Yung pong pagsamba, yung worship, pag-attend sa worship services, mabuting bagay po yan. Yung pong pag-awit ng mga pagpupuri sa Panginoon, those are good deeds, good work in the eyes of the Lord. Yung pong compassion sa mga kapitbahay, kakilala, pagmamalasakit, mga pagtulong, good works po yan. Yung forgiveness, po ba yung humility, mga nabanggit na rin po kanina. Di ba? Yung pong pag-i-smile lang po good deed po yun di ba? Meron ka nakasalubong, nginitian mo, nakakapag lift up po yan ng spirit. Di ba? O, may mga tao, kapitbahay, alam natin kailangan ng shoulder to cry on. O, may mga tao, kapitbahay, kapatid, na ospital, may sakit, dapat dalawin, kailangang tulungan. Yun po ay mga good works, good deeds. Diyan po tayo pinanganak. Ang laging pananalangin, ang laging pagpapasalamat sa Panginoon, at ang laging pagsisikap na makagawa ng tama at mabuti. So sabi nga po, our purpose is not just to exist. Hindi lang po para mabuhay sa mundong ito, but to actively participate in doing good works. Ulitin ko po to actively participate in doing good works. Kaya alam niyo po, kahit naman sa labas ng church, pwede po tayong makagawa ng mabuti, di ba? O halimbawa, merong mga non-government organization na nangangailangan ng mga volunteers. O halimbawa, yung mga pagtulong sa mga nasalanta, magvo-volunteer tayo, mabuti po yun. Di ba? Sa church naman natin, meron tayong mga ganyan Sa Lingap Agape Ministry, di po ba? Pag malayo, pwedeng umabuloy ka, tumulong. Pag malapit ka sa mga nasalanta, personally, pwede po tayong tumulong sa mga kapatid na nasalanta. Yun po yung mga halimbawa ng good works, good deeds na dahilan kung bakit po tayo ipinanganak. Pagka mayroon pong mga kakilala tayo na nadidepress, napakamalaking bagay po na sila'y ating kausapin, mapagpayuhan, dinggin ang kanilang mga saloobin. Sometimes, ang tao po, kailangan lang mapagkukwentuhan Diba? Kailangan lang po ng isang tao na nadidepress ng may panahon sa kanya, na uunawa, makakaintindi, at magpapayo kung kinakailangan. At diyan po tayo nilikha ng ating Panginoon. Sabi nga po, yung meaningful life begins when we learn how to love and to serve. Ang makabuluhang buhay, yan po yung nagsisimula pagka natutunan na po nating magmahal at maglingkod. Pwede rin pong sabihin na nagiging meaningful, nagiging tama ang ating paraan ng pamumuhay pagka talagang nag-e-express po tayo ng pagmamahal at paglilingkod kanginuman. Hindi lang po sa mga kamag-anak, hindi lang po sa mga kapatid sa church, kundi sa lahat po ng tao na kailangang paglingkuran at mahalin. Tandaan po natin, we are called out to live out these good works. Tinawag tayo ng Panginoon, nilikha tayo ng Diyos para mabuhay sa mga mabubuting mga gawa na ito. So, ang paggawa po ng mabuti, alam nyo, tayo bilang mga magulang, tayo bilang mga anak, it is not a one-time event. Kasi minsan, pag nasa kapilya lang gumagawa ng mabuti, minsan naman pagka birthday lang gumagawa ng mabuti. Sa lahat po ng sitwasyon, pagkakataon, hanapin po natin ang mga opportunities for us to do good works. Maging way of life na po natin, sapagkat yan ang dahilan kung bakit po tayo nilikha. Sabi nga po, those who live a life of integrity and righteousness will experience God's presence and favor. Ang mga tao po na nabubuhay sa integridad, ibig sabihin, may nakakakita o wala, gagawin mo yung tama at mabuti. Maparangal ka man o hindi, gagawa ka ng mabuti. At pagka ikaw nabubuhay sa righteousness, talagang morally upright ka. Nagsisikap na matalikdan ng mga kahalayan, mga kahinaan, yung God's favor, yung kanya pong
presensya ay mararanasan po natin sa ating buhay. So, imposible po tayong malugi eh. Di po ba? Lahat po ng benefits na kaakibat ng paggawa ng mabuti, babalik din sa atin. Kaya yung pong integrity, napakamahalaga po nun, mga kapatid ha. It is the quality of being honest and having a strong moral principles. So may nakakakita o wala, gagawin mo kung ano yung tama. At kahit napakalaki ng tukso sa paligid, kahit kayo ng mga kabataan, mga anak, nagkakaroon tayo ng strong moral principles. Hindi po tayo gagaya sa mga nabubuhay sa kalayawan. Hindi po tayo nagagaya sa mga gumagawa ng mga promiscuous things, di ba? Na ginagawa ng mga kabataan. Ang gagawin po natin kung anong ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ano ba yung mga core Christian values? Yung mga pangunahin na katangian o dapat nating itaguyod bilang mga tunay na Kristiyano. Kasi sa pagtataguyod po ng mga values na ito, we are doing good deeds, we are doing good works na dahilan kung bakit po tayo nilikha ng ating Panginoon. Una po yung love. Huwag po tayo magsasawa na magmahal. Mahalin mo yung asawa, mahalin mo yung mga anak sa kabila ng kanilang mga imperfections. Yung kapitbahay, mga kapatid sa iglesia, kahit nga kaaway, dapat po nating mahalin, dapat po nating ipanalangin. Yung pagkakaroon po ng faith o matibay na pananampalataya sa Panginoon, yan po'y very strong value na dapat mapasa atin bilang mga nilikha ng ating Panginoon. Yung pong treating others with respect. Diba? Kahit mahirap yan, kahit hindi nakapag-aral, we should treat them with respect sapagkat sila po ay kapwa-tao po natin. Yung pong pagsisik ng kapayapaan, ng justice, lagi mong hinahanap yung kapayapaan, ikaw ay tagapagtaguyod ng katwiran, yan po ay good works, yan po ay strong value na dapat ay mapasa atin. Mga nabanggit na rin po kanina, yung forgiveness, yung pong humility, yung pong compassion, napakamahalaga po yan. Ano ba yung compassion? Ang compassion po ay sympathetic pity and concern for the sufferings or misfortunes of others. Diba? So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng pakialam sa mga nakapaligid sa atin na talagang dumaraan sa mahigpit na kalagayan. Yun po yung compassion. Minsan kasi tayo sa kabisihan sa pag-aaral, sa kabisihan sa pagtatagoy ng ating mga sarili, nawawalan na tayo ng malasakit sa ating kapwa. So, hindi po dapat na magkagayon. Tayo nilikha ng Diyos to be compassionate, lalo na sa ating mga kamag-anak, lalo na po sa ating asawa, mga anak, mga kapatid sa iglesia, at sa kanginumang mga tao. So, yan po ang mga dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo binuhay, kung bakit tayo nabubuhay sa harap ng ating Panginoon. Hindi po bawal na mag-aral na mabuti, ha? Hindi po bawal na pagbutihin mo yung pagkita ng pera sa trabaho o kaya pagninegosyo. Pero along the way, habang kayo nag-aaral, habang kayo nagtatrabaho, habang kayo nagninegosyo, huwag nating kalilimutan yung tunay na dahilan kung bakit tayo nilikha at nabubuhay sa mundong ito. What was I made for? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Walang iba kundi para mag-glorify ang ating Panginoon. So, lagi tayong magpakabaita, lagi tayong magpakabuti, at lagi tayong magsikap na gumawa ng kung anong tama at mabuti, hindi po para sa ating kalulhatian, kundi para sa kalulhatian ng ating Panginoon. So, sa huli mga kapatid, lagi ko pong pinapayo, we must always rejoice. Kasi katangian din po yan, value din po yan ng tunay na Kristiyano. Kasi kahit po mahirap ang buhay, kahit maraming alalahanin, dahil ang Diyos ay kasama po natin, nabubuhay tayo sa Kanyang presence, there are so many reasons to be happy, to rejoice. We must always pray. Lagi po tayong mananalangin sa Panginoon. Kasi yan pong ating direct line sa Diyos eh. Yan po ang ating pakikipag-usap sa Kanya. Di po ba? Kaya lagi tayong mananalangin.
bago matulog, pagkagising, bago mag-drive, bago mag-aral, bago may gawin. Panalangin po natin sa Panginoon, lalo na pagka meron tayong mga tuksong nakapaligid sa atin, mag-pray tayo sa Panginoon para magawa ang tama at mabuti. At lagi na, tayo po'y maging mapagpasalamat. There are so many things for us to be thankful. Minsan lang, dapat po nating isipin, dapat lang po tayong mag-reflect sa mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Alam niyo po, kung tayo magmamasid sa paligid, napakarami pong pangyayari na hindi dati nangyayari, di po ba? Biruin nyo, sa New York, bumaha. Di ba? Napakalakas ng ulan, maging sa Texas, US po yan. Ang lakas ng ulan, bumaha, maraming nangamatay, tinangay ang mga bahay. Yung sa New York po, hindi napakinabang yung subway. Di po ba? Dati hindi man po nangyayari sa kanila yan. Pero bakit nangyayari? Sapagkat yan po ay pagpapakita ng tao, gaano man po karunong, gaano man po ka-civilized, ang isang syudad, kung hindi kaawaan ng Panginoon, sila po ay maaaring mapahamak. Kaya tayo po, maging mapagpasalamat sa Panginoon sapagkat lagi ginagawan tayo ng mabuti ng Panginoon para sa ating ikabubuti bilang kanyang mga anak. Ito po nawa, mga kapatid, ang sumating lahat at magawa natin magmula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa palaging pagsubaybay at panonood sa programang ito. Kung umabot ka sa part na to, please like, comment, and share. Naway naging mabiyaya ang mga aral na ating napakinggan. Samantalahin ko na din po ang opportunity sa lahat ng mga nakapanood at mga nakasama ko po sa programang ito, sa episode na ito. Especially, manalangin po tayo hindi lang para sa atin. Samahan niyo ko para sa kapakanan ng lahat. Panalangin natin ang mga pagsubok na dumadaan sa buhay natin na maging matatag tayo. Ipanalangin din natin ang pagtatagumpay sa lahat ng araw na ito na ating lalakaran at sa mga araw pa na ating pong lalakaran. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti niyo po sa amin. Hindi mo lang kami ibinangon na taglay ang lakas. Hindi mo lang kami binangon na taglay ang malinaw na pag-iisip. Binangon mo kami sa panibagong araw na ito upang tumanggap ng mga bagay na sa katotohanan ay hindi man namin deserve. Pero dahil sa kabutihan mo, ipinaalala mo na ang araw-araw na pagbibigay mo sa amin ng opportunity ay dahil sa purpose mo sa paglikha mo sa amin. Salamat, Ama, sapagkat tinitiyak mo na hindi nakabatay sa aming napakinggan lamang o sa naikwento lang ang dapat na layunin ng aming pamumuhay. Sa halip ay maibatay namin upang tiyak ay batay lamang nga sa iyong banal na kalooban. Sumasampalataya kami, Panginoon. Ang mga aral at pagpapaalala na sa amin ay ipinaglingkod ng Elder Regem, hindi lamang namin maging inspirasyon sa araw na ito, kundi maging sa mga darating pa na araw ng aming buhay. Matiyak namin na ang aming nilalakaran, ginagawa, iniisip, sinasalita, inaabot, hinahangad maging para sa kapakanan ng iba, mahal sa buhay, kaibigan, ay maiugnay namin sila sa napakabuti mong kalooban ng dahilan ng pagkakalikha sa amin. At sana, Ama, mas marami pa ang makinabang ng dahilan ng iyong paglilingkod sa pamamagitan ng programang ito. Salamat sa opportunity na magawa namin ang kalooban mo. At sana ipagpala mo sa amin palagi ang kababaan ng kalooban. Gawin namin ito ayon lamang sa iyong intensyon. Ang maghapong ito na aming lalakaran, kung papaanong tiniyak mo ang purpose ng pagkakalikha mo sa amin.
ma-apply namin ito sa araw-araw ng aming buhay, sa maghapong ito, nataglay ang kaligayahan sa aming mga puso at pagpapasalamat sa lahat ng iyong kabutihan. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan mo lamang, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.